So, ayun guys, ang pangit ng pasok ng 2026 sa akin. Kasi unang buwan pa lang ng taon guys, nagparamdam na agad yung kamalasan at katangahan ko. Dahil yung Lalamove account ko guys, na-hack. Saklap talaga ng mga taong mga hindi lumalaban ng patas. So, na-hack yung Lalamove account ko. And kwento ko kung paano na-hack yung account ko guys. Kwento ko yung katangahan ko. Para naman magkaroon ng, or para naman ma-aware yung mga bago din na kagaya ko sa Lalamove. Kulang kasi ako sa guys, information regarding sa mga hacking na yan. Kaya yun, na-hack yung account ko. And kasalanan ko rin naman, meron din naman akong doon, kasalanan doon. Inaamin ko naman guys. So, ito guys, yung nangyari nung na-hack yung account ko. Gabi nun guys, ng Friday. Pauwi na ako, around 11 PM na ata nun that time. Pauwi na ako, actually may booking na rin ako na isa. Kukuha lang sana ako ng kasabay. And dun sa kasabay na yun, dun ako nadali. Pagkakuha ko nung kasabay, since malapit lang naman yung pick up sa location ko that time, hindi ko na tinawagan, rumekta na agad ako. Tapos maya biglang may tumawag. And naka-intercom ako kaya madali ko lang nasagot. Pagkasagot ko guys, bigla ring namatay yung tawag. Bigla ring nawala. Kaya di ko na pinansin. So ayun guys, pagkadating ko sa may pick up location, nag-chat na yung nag-book. Nasaan na daw ako, ganito ganyan. So sabi ko, dito na ako sa may pick up location, nasaan na po siya, ganito ganyan. Tinatawagan ko rin yung number pero hindi matawagan guys, yung number na nakalagay sa application. Hindi matawagan. Tapos ayan, kinausap niya ako, matagal kaming nag-usap guys para lang mahanap ako. Kumbaga parang minamanipulate niya yung utak ko. Since yun, pagod na ako, pauwi na ako that time. Ang nasa isip ko na lang gusto ko nang umuwi. Tapos sabi niya, tumawag daw yung pick up pero hindi ko raw sinagot, ganito ganyan. So yun siguro yung tumawag kanina guys. Tapos sabi ko, sinagot ko pero pinatay niya rin naman agad. So yun, hinahanap-hanap pa rin daw niya ako, nasa na daw ako. So hindi ko makontak yung pick up. Tagal na ako naghintay. Tapos sabi niya, akin na yung number para ako na yung tatawag. Sabi nung nakaka-chat ko. So yun na yung katangahan ko guys. So ginawa ko, kinapit-paste ko na lang yung number na tumawag sa akin. And hindi ko na napansin. Siguro dahil na rin sa pagod, ganito ganyan. Roaming number na pala yun guys. Hindi ako naging alerto sa part na yun. Siguro dahil sa pagod, ganyan. And hindi pumasok sa utak ko na hacker yun. Siguro kasi dahil sa pag-manipulate, magaling mag-manipulate ng utak yung mga hacker na yan, hayop na yan. So yun, naibigay ko. After ilang minuto na kamamadali niya sa akin, mamaya biglang nag-lockout yung account ko. Nilagin ko pero hindi na ma-recognize. Sinubukan kong i-forget password, hindi na rin ma-recognize yung number ko. Pwede na nga ako ulit mag-create ng bagong account dun sa number ko So ang ginawa pala nung hacker, pinalitan niya yung number na naka-register sa account ko. Kaya kahit i-change password ko, hindi ko na siya ma-change password. Magaling yung hacker. And then nga, dahil baguhan din ako, wala pa akong gaanong idea about sa mga hacking na yan. Ang alam ko lang talaga nun is may tatawag tapos hihingiin yung OTP. Ay lang yung nasa idea ko, kaya doon lang ako naging doon ko lang ni-ready yung mindset ko na once na may tumawag na kukunin yung ATP, wag na ibibigay. Pero yung pala, yung mga hacker na yan, gagawa pala ng story, gagawa ng paraan para makakuha ng OTP. And yung OTP pala guys, is yun yung nakalagay sa 4 number na nakalagay dun sa pinakahuling number na tatawag sa'yo na roaming number. So wala akong idea doon that time guys. Ang alam ko lang, tatawag tapos hihingiin yung last yung OTP. Ayun yung alam ko sa mga hacking na yan. Pero ayun, wala na, nangyari na. Lesson learned na sa akin. So ginawa ko tong video na to guys, pinare ko yung katangahan ko para maging aware din yung mga baguhan
na ganito yung ginagawa nila guys para lang makuha nila yung OTP. Gagawa sila ng story, ipe-pressure ka nila, ganyan. Gagawa sila ng story para makuha yung number. Kaya sana tong video na to is makatulong para sa mga baguhan. So ang tagal na pala ng issue na to ni Lalamove. Bakit hindi niya magawan-gawan ng paraan? Bakit hindi niya mataasan yung security ni Lalamove, 'di ba? Tsaka isa pa sa pinagtataka ko guys, hindi ba kapag magpapalit tayo ng information sa account natin, lalo na yun phone number yung napalitan, di ba malaki yung possibility na masuspend kung tayo yung magpapalit. Kaya nakakapagtaka bakit nung nahack yung account ko at napalitan yung number, bakit hindi siya nasuspend? Bakit nakita ko sa apps ng mga customer natin na naka-online yung account ko hanggang kinabukasan. Kasi that time di na talaga ako nakatulog, kaka-search kung paano mabalik yung account, ganito ganyan. At binomonitor ko yung account ko kung naka-online ba siya or what. Pag-tingin ko guys, naka-online. Kaya nagtaka ako kung bakit ganun, bakit hindi siya nasuspend. And that time sinubukan kong mag-connect sa mga customer service, pero hanggang 10 PM lang daw, di ba? Bakit naman gano'n? Bakit naman gano'n sila, alam mo? May mga issue na ng mga hacking. Yung customer service sana yung namin. Malalapitan namin pero wala rin. Hanggang 24, hanggang lang, alas 6 ng gabi. Kaya no choice, nagantay ako ng kinabukasan, which is Saturday. Ayun, nagantay ako ng kinabukasan, Saturday, para ma-report ko sana sa sa hub na nahack yung account ko. Pero wala din. Wala ring office ng Saturday, hanggang Monday to Friday lang. Kaya siguro magaling din talaga yung hacker mag-timing, no? Friday, gabi pa, para magamit talaga nila yung account. Kaya yun, ang ginawa ko, sinadjust sa akin na mag-email daw, mag-report daw sa email. Yun, kaya nag-email ako ng Saturday, after ko malaman na walang pasok ng Saturday, yung mga walang office ng Saturday, doon na ako nag-report sa email. Sabi ko na ganito ganyan. Yun, nagantay ulit ako hanggang Monday. Pagbalik ko ng Monday, sabi nila balik daw ulit ako after 7 working days dahil under investigation daw yung account ko, pero that time daw is suspended na. Pero Saturday, Sunday, nakita ko na gabi yun Saturday, Sunday ng gabi, online yung account ko. Pero sa umaga, offline siya. Diba? Sa club. Ang suspecha ko, ginagamit na yun pang scam. Kukunin yung item, tapos hindi rin i-deliver. Yun na yung naisip ko. So, nag-email ako ng Saturday. Pero hanggang Monday, hindi pala hindi na-suspend. Saka lang na-suspend nung nandun ako sa office. So, wala rin silbi yung email ng Saturday, guys. Saklap talaga ng customer service ni Lalamove. Imbis na matulungan yung mga nahahakang account, pero parang napapabayaan lang. Pero yung hanggang 10 PM lang. Kasi sayang diba? Nakabili na ako ng bag dun sa account na yun. Tapos bago lang yun, wala pa ata sa 200 yung yung orders nun, tapos na-hack. Pero yun, sa katangahan ko rin naman, kaya na-hack. So next week pa ulit ako makakabalik ng hub. Sinek nila sa account ko na meron ng 4 na booking after ma-hack ng account ko, pero cancelled daw. So ewan ko kung anong nangyari doon. Kaya yun, sa mga dyan, baguhan, sana magamit tong katangahan ko. Very bad experience ko. Lesson sana sa mga baguhan dyan, para mabigyan sila ng idea. Kasi ako that time, kulang talaga ako ng idea. Hindi ko talaga alam kung ano ba yung mga ginagawa sa mga hack na yan. Ano bang ginagawa ng mga hacker na yan. Kala ko lang talaga kukunin yung OTP, pero hindi pala, gagawa pala sila ng story para lang makuha yung OTP. Hindi nila mismo babanggitin sa'yo na ganito ganyan, kunin yung OTP. Kaya sana may maitulong tong experience ko sa mga baguhan dyan, sa mga hindi nakakaalam regarding sa hacking na yun.
And sa mga veterano dyan, panigurado, babash nila ako. Recommend ko sa mga baguhan dyan, sumali kayo sa mga GC. Yun, sinabi rin ng tropa ko, may GC din pala regarding sa mga hacking yun. GC sa mga riders ng Lala Move. So yan, sana may natutunan kayo. Mga baguhan dyan, sana may natutunan kayo sa experience ko. And once na malagay na rin kayo sa gantong sitwasyon, alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. So antayin ko lang yung sa akin. Balik na lang ako next week. Mag-aantay lang ako ng 7 working days. Hopefully sana makuha ko pa yung account ko. So ayun, ayun lang naman yung experience ko. Balitaan ko na lang kayo ulit pagka kung may babalik pa ba yung account ko or hindi na. Pero this time marami pala guys, marami pala talaga nakakang account. Ngayon lang sila lumalabas sa FYP ko sa blew up. Ngayon lang sila nagsilabasan. Nasa nanood ko pa pala, sana ginawa, sumali ako sa maraming pages ng Lala Move para mabigyan din ako ng idea, para maiwasan ko yung ganitong sitwasyon. So dito ko natatapusin ang aking vlog guys. Update na lang ako kung anong nangyari sa account ko. Maraming salamat kung umabot kayo sa part ng video na ito. Sana huwag niyong kalimutang mag-like at pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Peace out.